أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako'y nagpapakupkup kay Allah mula kay Satanas na isinumpa sa ngalan ng Allah ang pinakamakabagi ng pinakamawain. Panginoon ko, tulungan mo ako laban sa mga masasama. Panginoon namin, ilayo mo sa amin ang kaparusahan ng apoy katotohanan ay sadyang napakasakit. Suwi puro ko sabihin ng aking modo na ako'y humingi sa inyo na libong-libong kapatawaran na hindi ibig sabihin na ako'y nagsasalita na ako'y isang maalam na. At ako'y humingi ng kapatawaran sa lahat na nakakataas sa akin, lalo-lalo na sa mga ulama at alima. At nagpapayo ako una ang aking sarili at sinumang nakikinig. Ang aking modo ay pagbabawal ng pang-aapi. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil Quranil Karim, Suratul An-Nisa al-Ayah 40. Inna Allah yadlimu misqala zarratin wa in takullu hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa al-Ayah 40. Katotohanan si Allah ay hindi na kailanman nawawala ng katarungan kahit nakatiting lamang. Kung anumang mabuti ang mga gawa, ito ay kanyang pinag-iibayo 2 ulit at siya ay nagkakaloob ng malaking kantimpala. An Abi Darri Al-Ghafir radiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa la ja'altuhu bainakum muharrama fala tadallamu Ya ibadi kullukum dalu illa man hadaituhu fastaduni addikum Ya ibada kullukum daimun illa man atamtuhu fastal imuni utmikum Ya ibada kullukum aru'u illa man kaswatuhu fastasuni aksukum Ya ibada innakum tuqti'un billahi wa annahari wa anna aghfirlu adunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Ya ibadi innakum la tablughu durri fatadurruni wa la tablughu nafi fatanfa'uni Ya ibada law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa janakum kaanu ala athaka qalbi rajulin wahidin minkum wa zada dhalika fi mulki say'an Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin nakasa dhalika min mulki shay'an Ya ibadi law anna wa allakum wa azirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sayyidi wahidin fasailuni fa'atatu kulla insani man alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yankusul mikiyas idda udhikala udhilar bar Ya ibadi innama ahya ma lakum usiqa lakum thumma ufikum iyaha فمن وزاد خيرا فليحمد الله ومن وزاد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه المسلم. Mula kay Abdul Darra Gifari, kalugdan siya ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam na kasama ang mga kasabihan ng ganyan isinalay sa mula sa kanyang Panginoon na Al-Ghazil Al-Qudsi na sinabi ni Allah, O aking alipin, katotohanan ng aking ipinagbabawal sa aking sarilin ang pang-api,
mailiit o maliit at aking ginagawang bawal sa bawat isa sa inyo ang pang-aapi, kaya huwag mag-aapi sa isa't isa. O aking alipin, katotohanan kayo lahat ay naliligaw sa landas, maliban sa aking binigyan ng patnubay sa tamang landas. Humingi sa akin ng gabay at kayo ay aking gabayan, o aking alipin. Katotohanan kayo lahat ay nagugutom maliban sa aking pinakain, kaya humingi ng pagkain sa akin at kayo ay aking pakainin. O aking alipin, katotohanan kayo lahat ay nakahubad maliban sa aking dinamitan, kaya humingi ng damit sa akin at aking damitan bibisihan. O aking alipin, katotohanan kayo ay nagkakasala sa araw at gabi, at pinapatawad ko ang lahat ng pagkakasala, kaya humingi sa akin ng kapatawaran at kayo aking patatawarin. O aking alipin, tunay na hindi ninyo maabot ang aking ikapipinsala upang ako ay inyong pinsalain, at hindi ninyo maabot ang aking kapakinabangan upang ako ay inyong pakinabangan. O aking alipin, maging ang una sa inyo ay ang pinakahuli sa inyo, ang tao sa inyo, ang mga jin na iyon ay maging banal, higit pa may takot kay Allah. Kahalin tulad ng isa sa inyo, ito ay hindi makakapagbibigay ng anumang karagdagan sa aking kaharian. O aking alipin, maging ang una sa inyo ay ang pinakahuli sa inyo, ang tao sa inyo, ang jin, at ito inyo ay maging higit na makakasalanan. Kahalin tulad ng higit na makakasalanan mula sa inyo ay hindi na makakabawas sa aking kaharian. O aking alipin, maging ang una sa inyo at ang pinakahuli sa inyo, ang tao sa inyo at jin, at iyon ay tumayo sa isang puok na makiusap o humingi sa akin at kung ibibigay ko sa bawat isa sa kanilang hinihiling ay hindi ito makakabawas sa mga kayamanan ng nandito sa akin, maliban lamang sa kahalin tulad ng patak ng karayong kapag ito ay inilubog sa dagat. O aking alipin, katotohanan iyon ay magawa ng aking binilang para sa inyo, at pagkatapos ay aking gagantimpalaan, sapat na ang sinuman sa inyo ang makakakita ng magandang ay purihin si Allah, at ang sinuman ang makakita na iba maliban dito ay huwag nasisihin ang sinuman liban sa kanyang sarili. Inuulat ni Muslim. Ang hadis al-Qudsi na nabanggit ay isang saligan, nagpapakita ng habag ni Allah at kanyang pabor sa sangkatauhan, at gayon din ng ang hadis al-Qudsi na ito ay nagpapahayag ukol sa pagiging ganap na makatarungan ni Allah at kawalan niya ng pangangailangan sa mga nilikha, bagkus ang mga nilalang ang mga nangangailangan kay Allah. Kadalisayan at kaluwalhatian ni Allah mula sa kawalan ng katarungan, at kabilang sa kanyang pagiging makatarungan ay ang huwag parusahan ang tao sa kasalanan na iba. Si Allah ay malayo at dalisain ang ganyang katangian. Katotohanan, si Allah ay kanyang ipinagbabawal sa atin ng angdol, hindi makatarungan, pang-aapi, pagkamkam ng pandaraya, at ang hindi makatarungan ay nasasaklaw niya ang kawalan ng katarungan sa kanyang sarili at iba pa. Katulad ng pang-aapi sa ibang tao, kamkamin ang ari-arian ng iba, o di kaya siraan ang reputasyon at dangal ng ibang tao. Tulad ng nagbanggit sa hadis al-Qudsi, o aking alipin, katotohanan aking ipinagbawal sa akin sarili ang mga api o maliitin, at aking ginagawang bawal sa bawat isa sa inyo ang pang-api, kaya huwag mag-aapi sa isa't isa. Ang hadis al-Qudsi ay naghimog ng magsaliksik ng kaalaman dahil sinabi ng Allah, lahat kayo ay naniligaw, liban lang sa aking ginagabayan, sapagkat ang kaalaman ang siya ay liwanag ng mula sa kaligawan at kamangmangan tungo sa gabay ni Allah, at walang pangalinlangan. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay kabilang sa pinakamainam na pagsamba. Ang hadis al-Qudsi ay naghuutos na humingi lamang ng gabay at patunbayan mula kay Allah, at ito ay gabayan ipinagkaloob ni Allah sa puso ng tao upang kanyang tanggapin ang katotohanan at tahakin ang matuwid na landas. Ang pagsusumamo at panalangin ay nagdudulot ng gabay ni Allah. Ang gabay ay mula kay Allah lamang, at tunay na sinumang kanyang gabayan ay wala nang makakaliligaw sa kanya, at sinumang kanyang iligaw ay wala nang makakapaggagabay sa kanya.
Mula sa sinabi ni Allah sa hadis al-Qudusi, o aking alipin, katotohanan kayo ay lahat nagugutom, maliban sa sila ay aking pakainin, ay naglalaman ng mga aralin at katuruan. Una, ang lahat ng nilalang ay nangangailangan kay Allah sa lahat ng kalagayan dahil si Allah ang sandigan, as-samad ng lahat. Pangalawa, ang mga alipin ay nangangailangan ng kalinga, ng panustos mula sa kay Allah para sa kanilang pagkain at inumin. Pangatlo, ang pag-uutos na isang guni lamang kay Allah ang lahat ng pangangailangan. Ang hadis al-Qudusi ay nagpapahiwatig na ang lahat ng angkam ni Adan ay nasasadlak sa kasalanan. Ngunit si Allah ay kanyang pinapatawad ang lahat ng kasalanan kahit gaano pa maito kalaki. Kaya narapat sa isang tao ay siya ay humingi ng kapatawaran kay Allah mula sa kanyang mga kasalanan. Tulad ng sinabi ni Allah, o aking alipin, katotohanan kayo ay nagkakasala sa araw na gabi ay pinapatawad ko ang lahat ng pagkakasala, kaya humingi sa akin ang kapatawaran at kayo ay aking patatawarin. Ang pagiging ganap na kaharian at kapangyarihan ni Allah at wala na siyang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Katulad ng kanyang sinabi mula sa hadis al-Qudusi, ito ay hindi na makapagbibigay ng anumang karagdagan sa aking kaharian, bagkus ang mga nilalang ang nangangailangan sa kanya. Katotohanan si Allah ay kanyang binibilang ang ating mga gawain at kanyang isinusulat sa talaan ng ating mga gawain at hindi niya dadayain ang sinumang hinggil sa kanyang mga gawa. Bagkus ay ito'y kanyang gagantimpalaan ng lubos. Sinabi ni Allah sa hadis, o aking alipin, katotohanan iyon ay gawa ng aking binilang para sa inyo, at pagkatapos ay aking gagantimpalaan ng sapat. Obligadong purihin at pasalamatan si Allah ng sinumang kanyang matatagpuan sa kanyang mga gawain sa kaaya-aya, dahil si Allah ang naggabay sa kanya upang magawa ang kabutihan, at bukod pa doon ay kanya ito'y gagantimpalaan, kaya narapat na purihin at pasalamatan si Allah. Sino man ang sumusuway kay Allah at kanyang magtagpuan ng talaan ng kanyang gawain ay hindi nakaaya-aya sa kabilang buhay. Tunay na wala na siyang ibang sisihin kundi ang kanyang sarili, dahil ito ay kanyang pinili batay sa kanyang kagustuhan. So hanggang dito na lang ang aking masasabi. Kung may nasabi man ako na hindi tugma sa Islam, ako'y patawarin ninyo dahil tao lang ako, nagkakamali. At sino mang sumunod sa Quran at Hadis na hindi na ito maliligaw. Waqulu qawli hadha wa astaghfirullahu bi wa lakum. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyiban innaka sami'ud du'a. O aking Panginoon, ako ay gawaran ninyo mula sa iyong isang mabuting supling katotohanan, kayo ay ganap na nakakarinig at nagpapanawagan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasulan faktubna ma'as syahidin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.